Purihin ng Panginoon, magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa ating Diyos sa patuloy na pagbibigay ng pagkakataon upang tayo ay makapag-aral ng Kanyang salita. Unahin ng Diyos sa bawat umaga at makapagpuri sa Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon. Awit muna tayo ng isang simpleng awitin. Ako'y hindi lumang kanta na, pero napakasimple lang po ng awitin. Kung ito yung alam niyo, sabihin niyo po ako sa inyong mga lugar. Make me a servant. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. When may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. Then may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. So, yung pagkakataon po. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. Then may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Salamat sa inyo, Panginoon, sa bawat araw. Help us be more meek, more humble. Help us be more Christ-like, O God. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat po sa muli na pagsama sa amin sa araw na ito. Sa tulong ng banal na Espiritu ay humihingi kami ng paggabay sa aming pag-aaral. Mangusap kayo, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga salita sa tulong ng banal na Espiritu o Diyos. Upang lahat na marinig namin ngayon, Panginoon, ay hindi lang namin ma-absorb, hindi ma-apply, may pambuhay namin, O Diyos. Salamat po sa inyo. Muli, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na binigay po sa atin para makapag-aral ng Kanyang mga salita. So dito na po tayo, patuloy natin pag-aaralan ng Beatitudes. Dito na tayo sa pangatlong na banggit. Basahin ko lang po sa English at basahin ko rin po sa Tagalog. Sa Matthew chapter 5 verse 5. Mateo 5 verse 5.
Basahin ko po sa English, tapos babasahin ko po sa Tagalog. Matthew chapter 5, verse 5. Sabi dito, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Sa Tagalog po, mapalad ang mga magpapakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. This is a very, yung kalahati, yung unang kalahati, pati yung isa pang kalahati ng verse. The first half and second half ng verse ay parang magkalayo. Parang out of their league. Bakit? Kasi, iisipin natin na yung isa ay nagpapakita ng kahinaan, which is, sa kabila naman ay yung isa ay nagpapakita ng kapangyarihan. Pero mamaya makikita natin yung pagkakaugnay ng dalawang ito. Marahil lang iba yung nagkakaroon na ng idea, pero tukuyin po natin ng unti-unti. Ngayon, ano pong ibig sabihin ng meek? Sa ibang salin po kasi, o sa King James Version, sa malalim na salin, "Blessed are the meek." Sa ibang salin po na English, "Blessed are the humble." Sa Tagalog, katulad ng ibang nababasa natin, mapalad ang mga magpapakumbaba, mababa ang loob, no? Ano ibig sabihin nun sa Greek? Ano yung word na meek na tinutukoy? Sa Greek po, ang tawag po dun ay praise. Pasensya na po sa pronunciation, di naman po ako Griego. Praise. Praise. Nang ibig sabihin ay pagiging matibay, pagiging strong, pagiging malakas, pero also tender and humble. Pagiging malakas, pero may pagkumbaba at tender, no? Hindi ko masabing parang malambot o parang mahinhin, yun na lang, no? Ang pagiging meek or meekness does not show weakness, no? Contrary to popular idea, ang akala ng ilan, no, pag kasamahin na lang natin yung meek at humble, yung humility po, no? Pero sa Biblia, madalas yan ay magkahiwalay o kaya ay magkasama. Ang kala ng ilan, no, ang pagiging meek o pagiging humble ay isang kahinaan. Nagkaroon nga ito ng negative connotation. Ibig sabihin parang masamang reputasyon, no? Pagdating sa marinig nila yung pagiging humble or pagiging meek, no? Dahil nga hindi kumikilos, no, hindi umiimik, hindi man lang lumalaban. Kaya sa tingin ng ilan na ang pagiging meek or pagiging humble ay isang mahina o kahina-hinang trait. Sobrang mahinang trait. Pero makikita natin dito sa mga sumusunod na ang pagiging meek or pagiging humble ay nagpapakita ng lakas, no? A meek person has the ability, no, to have self-control. A meek person has the ability to have self-control. It's having strength, but controlling it with humility and gentleness. Pagkakaroon ng lakas, pero under control. No? A meek person has the ability to take charge, but chooses to be disciplined. Magkakayanan ang isang meek person, isang humble person, pero mas pinipili niya na maging disiplinado. Hinahayaan nila na ang Panginoon ang mag-control sa kanila. Ang opposite ng pagiging meek ay pride and arrogance. Ang opposite na pagiging meek or humble ay pride and arrogance. Ngayon, tingnan natin who are the meek. Nung nakaraan, who are the mourning, no? Who are the people who mourns. Ngayon naman, who are the meek? Sino yung mga mababa ang loob, nagpapakumbaba? Number 1, a meek person is disciplined, not uncontrolled. Ulitin ko po, a meek person is disciplined, not uncontrolled. Ang isang meek person, isang humble person ay disiplinado at hindi padalos-dalos, hindi emotionally uncontrolled, no? Nakatutok sila, no, sa pag-check palagi ng kanilang kaisipan, ng kanilang katawan, ng kanilang emosyon,
Kinokontrol nila yung kanilang mga desires, no? Yung kanilang salita. Kinokontrol nila yung kanilang behavior. So, sa kumatuwid, merong self-control. No? Punta tayo sa Roma chapter 6, verse 12. Roma chapter 6, verse 12. Sabi dito, huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masamang hilig na ito. If you are a person without self-control, maghahari yung kasalanan sa iyo. At kapag ganun ang nangyayari, hindi niya na masusunod ang inyong nais. Ang masusunod yun na ay yung masasamang hilig ng kasalanan. Punta pa tayo ng isa pa. Unang Korinto chapter 9 verse 27. 1 Corinthians 9:27. Sabi po dito sa Tagalog, dinidisiplina ko ang aking Unang Korinto 9:27. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos kung ipangaral ang magandang balita sa iba ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Sa English, but I discipline my body and bring it to subjection. Yung isang taong nagpapakumbaba ay merong pagdidisiplina sa sarili. Self-control, he controls himself. Sunod, punta tayo sa 2 Pedro chapter 1 verse 5 to 7. 2 Peter verse 5 to 7. Sabi dito, basahin ko po sa English. But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, and to self-control perseverance. So makikita natin sa mga versikulo na iyon, ng isang humble person ay dapat na disiplinado. Hindi uncontrolled. Hindi uncontrolled ang sarili, ang emosyon, ang pananalita. No? A meek person has discipline. No? Has self-control. No? At alam niyo po ba mga kapatid, napakahirap nun. Bakit? No? Kasi yung ating sariling laman, ating sarili ay gusto niyan palaging sumabog, gusto niyan palaging ilabas yung lahat ng kanyang emosyon, lahat ng kanyang saloobin, lahat ng kanyang salita, lahat ng iniisip, no? To be able to hold that, no? To control that, everything, oh God. Mga kapatid, nako, my goodness, napakahirap po niyan. Buti na lang, nasa sa atin ng banal na espiritu na isa sa mga bunga ay self-control. Pero mga kapatid, makikita nyo, danas nyo po yan, mga kapatid. Alam ko nararanasan nyo yan, na talagang the struggle is real. Talagang nagkikis-kisan yung dalawang yan. No? Ang ating sarili na gustong-gustong sumabog at yung ating namang banal, ang spirito naman sa atin na nais na talaga maging disciplined, controlled, self-controlled. Amen? Pero tandaan natin, a discipline sa ganitong paraan, so sa ganitong katotohanan, makikita natin na isang humble person, isang meek person ay malakas. Because they control their tongue, their thinking, their emotion, their actions, and they are very disciplined, which shows strength. Self-discipline, self-control shows strength. Tandaan niyo po yan. Pangalawa, a meek person. A meek person is humble, not prideful. Tandaan niyo, di ba kanina, sabi ko sa inyo, minsan magkasama yung humility at yung meekness, minsan naman magkaiwalay. A meek person is humble, not prideful. Ang isang meek na tao ay nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Una, a meek person humbles before God. Nagpapakumbaba siya sa harapan ng Panginoon. They recognize, alam nila na kailangan nila ang tulong ng Diyos. Kailangan nila ang tulong ng Diyos at yung kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon. Tandaan niyo mga kapatid, ang lahat ng hindi sumasampalataya sa Panginoon ay may pride. Bakit? They don't need, or they show that they don't need salvation. They show that they don't need God. But a humble person recognizes that they need God and they need
salvation, na wala silang kakayanan. Alam ko, wala akong kakayanan, kailangan ko ang Panginoon. So, they humble themselves before God. Sunod, a meek person is humble. They humble before others. Hindi lang sila sa Panginoon nagpapakumbaba, pati rin sa ibang tao, mga kapatid, tandaan niya po ito. Hindi lang tayo sa harapan ng Panginoon dapat magpakumbaba, kundi sa harapan din ng tao. Which is very, very hard. Napakahirap niyan, mga kapatid. At katulad nga ng sinabi ko po sa inyo kanina, buti na lang nasa sa atin ang banal na Espiritu. That gives us the fruit of gentleness, self-control. We don't just humble before God. We also humble in the sight of men. Must be also humble in front of others. Hindi mo tinitingnan ang sarili mo na higit sa kung sino man. Romans chapter 12 verse 3. Roma 12:3. Punta po tayo doon. Roma 12:3. Sabi dito, sa Tagalog ko na lang po basahin. Sa biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili. Sa halip, suriin ninyo mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Huwag isipin na higit ang ating sarili sa ibang tao. Isa pa, magbigay tayo sa pang verse. Philippians 2:3-4. Filipos 2:3-4. Sabi dito, sa Tagalog ko na lang ulit po basahin. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti sa inyong iba kaysa sa inyo. Huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ng isipin, kundi ang kapakanan din ng iba. Ano yung sinasabi ng versikulo na ito? Bukod sa hindi mo iniisip, hindi mo tinuturing na iyong sarili ay mas magaling o mas angat kaysa sa iba, no? Nagpapakita rin ito ng pagiging selfless. So, meekness and humility shows selflessness. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo tinitignan ng iyong sarili, kundi yung kapakanan din ng iba. Hindi mo iniisip yung sariling benepisyo, kundi yung benepisyo, yung magiging benepisyo din sa iba. So, makita natin dito, mga kapatid, a humble person, a meek person is humble before God, and humble before others. Sunod, ano oras na ba? 19 minutes. Mga kapatid, baka mag-overtime po ulit ako, no? Gusto ko po ito matapos agad. Matapos ng kumpleto, para hindi na po mapuputol. Pangatlo, a meek person is gentle, not easily provoked. Ulitin ko po, a meek person is gentle, not easily provoked. Ito na po, mga kapatid, isa sa pinakamahirap pa pagdating sa humility. Ang isang meek person, isang nagpapakumbaba na tao, ay gentle lang. Hindi basta-basta, no, na provoke, no. They stay calm and controlled when dealing people or problems. Kahit sila ay na-upset, kahit sila ay nalulungkot o kaya nadismaya dahil sa mga pangyayari, they stay calm and controlled. Tayo kasi mga tao, lalo ng mga Pilipino, may fighting spirit tayo eh. Makanti ka lang ng onte yung iyong damdamin, lalaban na agad, sino ka ba? Napakayabang mo ah. Usa pa ka na lang. But a meek person is gentle, not easily provoked. Tayo kasi very easily provoked. Ang meek person, not easily provoked. Kahit ano pa marinig niyan laban sa kanya, kahit ano pa mangyari na laban sa kanya, hindi maging pabor sa kanya, he is calm, he is centered, controlled. Sa tuwing may kasalamuhang tao, o kaya ay mayroong nararanasang problema, calm and control.
2 Timothy chapter 2 verse 24. Punta po tayo doon. 2 Timothy, kalawang Timoteo, chapter 2 verse 24. Babasahin ko po sa English at Tagalog. 2 Timothy 2 and 2:24. Sabi dito, sa English, and a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all, able to teach, and patient. Sa 24, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat, marunong magturo at magtimpi. No? Ngayon, iisipin ng iba, servant of God, mga ano yun, mga pastor yun, mga matataas yun sa gawain ng Panginoon. Kasi, able to teach no? Marunong magturo, di yung mga pastor to, yari kayo ngayon mga pastor huwag daw kayo makikipag-away. Yung mga leaders sa church, huwag kayo mga workers, huwag kayo makipag-away kami lang mga member ang pwede makipag-away. Okay, mga kapatid, nunod ka po. Hindi lang yung mga nakakataas sa church, mga may posisyon, mga elders, mga leaders, mga pastor, ang mga lingkod ng Diyos. Tayo din po na mga normal na mamamayan ng bansang Pilipinas. Lahat ng mga anak ng Diyos, lahat ng mananampalataya ay lingkod ng Diyos. Hindi porket tinatawag ka sa church na worker or pastor or elder, kayo lang yung servant. No, everyone, every people of inside the church, lahat ng mga mananampalataya ay servant of God. So, sino yung tinutukoy dito? Yung mga leader lang ba? Yung mga worker lang ba? Yung mga elder lang ba? Yung mga pastor lang ba? Hindi. Everyone. Pastor, hindi ako magaling magturo. Mga kapatid, go and make disciples of all nations. Lahat ng mananampalataya na kailangan at talagang kailangan sumunod sa nais ng Panginoon. So, meaning, tayong lahat, sabi diyan, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat, marunong magturo at magtimpi. A meek person is gentle and not easily provoked. Tandaan po natin yan. Gusto nyo patungan pa natin po yan? 1 Corinthians 13 verse 5. Punta po tayo doon. 1 Corinthians 13 verse 5. Basahin natin sa Tagalog. Ang pag-ibig, alam natin ito, 1 Corinthians 13, ay hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. O sige, pastor, magiging tahimik ako, magiging payapa ako kahit mas kinakantina ako ng nasa palibot ko, Christian man o unbeliever. Magpapakakalmad ako, pero tataniman ko sila ng sama ng loob. Na ilalabas ko kapag sila naman yung nagkamali, kapag sila naman may nagawang mali, kapag sila ay mayroong hindi naging magabuting kilos. Mali po. Mali po yun, mga kapatid. Anong silbi ng pagiging kalmado? Ano yung silbi ng pagiging humble kung ikaw naman ay nagtatanim ng sama ng loob? Pag nagtatanim ng sama ng loob, nagpapakita po ito ng kawalan ng self-control. Kasi hinuhukayan mo yung sarili mo humuhukay ka sa puso mo ng butas para pagtaniman ng sama ng loob. Work po yun. Kilos yun. Hindi ka you are uncontrolled. Amen? So, a meek person is gentle, not easily provoked. Ito pa, mga kapatid, muli, inulit ko po, magka-overtime po tayo para matapos po natin ito ng maayos. A meek person is forgiving, not revengeful. Ulitin ko po. A meek person is forgiving, not revengeful. Ang isang meek person, o ang nagpapakumbaba ay nagpapatawad. Hindi, ano bang Tagalog ng revengeful? Hindi gumaganti. No? They chose to forgive instead seeking revenge. No? They choose to forgive. Pinipili nila na magpatawad kesa na gumanti. Napakahirap niya. No? So very hard. Napakahirap niya. Bakit?
gusto kasi natin ng justice palagi. Gusto natin ng ng hustisya, no? Gusto natin ma-prove na tayo yung nasa tama. No? Hindi pa nga natin alam minsan kung tama yung ating kaisipan o ating sarili Pero gusto lang natin mapatunayan na tayo yung nasa tama. Nilabanan ako No? Kailangan mapatunayan ko na tama ako. No? But a meek person is forgiving, not revengeful. Hindi siya mapaghiganti, kundi nagpapatawad. They choose to forgive. Hindi yung no choice ka na kundi magpatawad. Hindi. They choose. They choose to forgive. Romans 12:19 to 21. Roma 12:19 to 21. Ito po tayo doon. Basahin ko po sa Tagalog para medyo madiin. Sabi sa Tagalog, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, ipaubaya ninyo iyan sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Verse 19 lang po yun, hanggang doon na lang po tayo. Sige, basahin na rin natin yung sumusunod. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Oh my goodness, mga kapatid, baliktad na baliktad to sa laman natin. Na kapag nagugutom yung iyong kaaway, papakainin mo. Sabi pa dito, kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. You prove that you are on the right when we do good things. Verse 21, ito mas madiin to. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Napakahirap niyan mga kapatid. If we don't have the Holy Spirit, sobrang hirap niyan. If we don't have God, napakahirap niyan. Sobrang hirap. Pero mga kapatid, a meek person is forgiving and not revengeful. Kanino ang paghiganti? Sa Panginoon ang paghiganti. Amen po ba? Sunod. A meek person is quiet. A meek person is quiet. Ito pa isa sa pamahirap mga kapatid. Ang isang nagpapakumabang tao ay tahimik. Yun, pastor, hindi ko man lang papatunayan. Sasabihin ko ano yung side ko. Hindi ko man sasabihin na ako ay tama. Hindi ko man sasabihin na kung ano yung aking saloobin. Maging tahimik lang ako. May mga panahon na dapat kang magsalita. Pero dapat nating isipin, pag ako ba ay nagsalita, magiging kapaki-pakinabang ba ito sa lahat? Ito ba yung magpapakita ng pagiging mapagpakumbaba ko? Kung ako ba ay magsasalita, no? Mapapakita ko na ako ay meek, ako ay gentle, no? There are times, don't misunderstand mga kapatid, there are times na ikaw ay dapat magsalita. Pero inaalaw ba ng Panginoon na dapat tayong magsalita? There are times na tahimik lang ang isang lingkod ng Diyos. There are times na pinipili pa ng Panginoon na tumahimik. Kahit alam niya na siya yung nasa tama. Tumatahimik lang ang Panginoong Jesus nung siya narito sa lupa. He knows that he's right. Pero may pagkakataon na tumatahimik na lang siya. Bakit? Kasi kahit magsalita siya doon sa mga tao na may hawak na ng bato, hindi naman din yun makikinig. Alam niya na pag nagsalita siya dito, hindi rin magiging pakinabang, hindi naman makikinig tong mga to. Alis na lang ako. May hawak ng bato Kahit magsalita pa ang Panginoon na magsalita at magsabi ng katotohanan, pero hindi, takip na yung dalawang tenga. Hindi na makikinig. Much better being meek. Tahimik lang. They focus on being peaceful and calm. If my words will spark more arguments, mas mabuti na lang na manahimik. Pastor, di ba lugi ako nun? Baka mamaya lalo pa ako makawawa.
mga kapatid, na yung sinabi natin kanina, ang Panginoon ang maghihiganti. Pag nakita ng Panginoon na ikaw ang nasa tama at sila yung nasa mali, ang Panginoon ang bahala na po doon. Napakahirap niyan. O nga rin, nang pinag-aaralan ko po ito at nire-review ko kagabi, sabi ko, Panginoon, tulungan niyo kami. Napakahirap. No? Bakit? Kasi ang magiging tingin ng tao, no? Kapag ikaw ay nagpapakumbaba, when you are meek, when you are humble, when you are gentle, pag ang tingin ng tao sa'yo, napakahina. Ang tingin ng tao sa'yo, talunan. Ayaw natin ng ganung klaseng image. Gusto natin ay yung powerful man and woman of God. No? Yun yung gusto nating image sa ating sarili, na ako'y lingkod ng Diyos, makapangyarihan, punong-puno ng Espiritu. Hindi ako mali, ako'y palaging tama. Kapag ikaw ay nagpapakumbaba, no? Marahil yung ibang mga anak ng Diyos, ibang Kristiyano, nakaunawa nung bakit kayo nagpapakumbaba, no? Pero mostly, hindi. Isipin nila, mali ka pala no? Yun pa nga yung masaklap Pag ikaw ay nagpapakumbaba, magmumukha ka pang mali minsan. Kasi pag ikaw ay tumahimik and you don't give your argument, or you don't give your side, no? O dahilan kung bakit ka nagpapakumbaba, no? Minsan ang tingin ng tao doon ay inaaman na lang ito nagkamali, no? Tumatahimik na lang kasi alam niyang mali siya, no? Pero mahirap yan, mga kapatid. Pero tandaan natin, we need to be a meek person is quiet. Una, quiet before God. Bakit? No? They surrender. A meek person surrender to God. No? A meek person surrenders to God. Hindi na siya nakikipagdahilanan sa Panginoon. Sasabihin ng Diyos sa atin, anak, gawin mo to, gawin mo yan. Ito yung pinapagawa ko sa'yo. Ito yung kalooban ko sa'yo. Ito yung dapat mong sundin. Panginoon, hindi naman ako ganyan. Hindi na sila gumaganon. A meek person, hindi na nagpag-argumento sa Panginoon. He is quiet. He or she is quiet before God. No? Psalms 46 verse 10. Alam natin ito. Be still and know that I am God. No? Kalma ka na lang. No? Kalma na lang tayo. Tayaan natin na makita natin ang pagkilos ng Panginoon. Amen po ba? Sunod. A meek person is quiet before others. No? Hindi lang siya quiet sa harapan ng Panginoon. He is also, or she is also quiet before others. They live calmly. No? Mapayapa silang namumuhay kasama ang kanilang mga kapatid at mga unbelievers, lahat ng tao. No? They control their speech and they control their actions. Ano kaya itsura ng isang lugar na punong-puno ng mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, na meek, humble? What a sight to behold, na ang bawat mananampalataya, sige, diretso na lang natin, sa loob ng church ay nagpapakumbaba lahat. Ngayon, pwede natin masabi, dahil di naman pare-pares ang pananampalataya ng ilan, merong ilan na hindi humble, hindi meek. Pero kung mas majority ang mga humble at mga meek person, no, ng mga mananampalataya, mauunawaan sila. Uunawain na lang, no, alagaan, no, at hindi magkakaroon ng pagsabog ng argumento at iba't ibang mga problema. No. Unang Thessalonica, chapter 4:11. Malapit na po ako matapos. Unang Thessalonica, chapter 4, verse 11. 1 Thessalonians 4 verse 11. Sabi po dito sa English, 1 Thessalonians 4:11, make it your ambition to lead a quiet life, minding your own business and working with your hands. Ang ganda na pagkasabi sa umpisa. Make it your ambition. Maging pangarap mo. No? Maging naisin mo. Maging target mo palagi yung mamuhay ng tahimik na
pamumuhay. To lead a quiet life. Ngayon sa Tagalog, sikapin ninyo. Mamuhay ng mapayapa. Live a peaceful life. Amen po ba? Dagdagan pa natin. 1 Timothy 2 verse 2. 1 Timothy 2 verse 2. Sabi dito, ipanalangin nyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Panalangin natin yung mga leader natin. Panalangin natin yung mga pastor natin. Kasi meron mga issues na hindi pagkakaunawaan sa loob ng church na pinapatungkulan na yung pastor. Panalangin natin. Imbis na ireklamo natin o kaya labanan, panalangin natin. Diba? Panalangin natin sila. Mga kapatid, kung kayo tinatawag ng Diyos sa mag-lead, darating rin yung panahon na tatayo tayo sa kanilang mga posisyon. At kung paano tayo kumilos, while being in this position, bago ka tayo tawagin ng Panginoon sa mas mataas na authority, gawin natin yung pinakamabuti ng pagpapakumbaba. Bakit? Kasi pag tayo naman yung nasa posisyon, ganon din yung magiging pakikitungo ng tao sa atin. Pinapanalangin tayo, nagpapakumbaba sa atin. Sunod. Ngayon, mga kapatid, di ko sinasabi na, yung mga pastor exempted sa pagiging humble. Hindi, lahat po tayo. No? Last, unang Pedro 3:4. 1 Peter. Unang Pedro 3:4. Tayo po dito. Sa halip, sa Tagalog ko po babasahin 1 Peter 3:4. Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago, maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. Totally, ang tinutukoy dito ay yung mga pananamit ng babae. Pero it applies to all. No? Pagandahin natin yung ating kalooban. Hindi lang yung panlabas. No? We can be upfront. No? Outside. No? Pwede tayo magmukhang payapa, no, humble sa harapan ng tao, but on the inside, sa nakikita ng Panginoon, hindi na medyo palya-palya tayo. Kaya dapat ating gawin, hindi lang yung panlabas, kundi pati yung panloob. Ayusin po natin, mga kapatid. So, makikita natin dito, a meek person is very hard. Being meek, being humble ay napakahirap. Buti na lang. Tulad na sinabi ko po kanina, nasa sa atin ng banal na Espiritu. Na ang isa sa mga fruit na kanyang binibigay ay meekness. Hallelujah. Napakahirap. Kung tutusin, napakahirap talaga. Pero buti na lang nasa atin ng banal na Espiritu. Ngayon, ano yung sabi dun sa Matthew chapter 5 verse 5? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Bakit sinabi ng Panginoon na blessed are the meek? Mapalad ang mga nagpapakumbaba. Teka lang, ba't sinabi ng gano'n ng Panginoon? Parang hindi naman ako mapalad pag ako'y nagpakumbaba. Parang kawawa lang ako pag nagpakumbaba ako . No, bakit? Ngayon, tignan natin yung konteksto o yung epekto nito sa mga nakikinig nung panahon na nagsasalita ang Panginoon. Sino ang kausap niya dito? Mga disipulo niya, mga tagasunod niya. At sila yung mga Israelita, sakop ng Roman Empire nung panahon na ito. No? Ngayon, nung panahon na naririnig nila yung sinasabi ito ng Panginoong Jesus, marahil ganito yung kanilang kaisipan. No, kapag ako'y nagpakumbaba, no, mamanahin namin yung lupang sakop ng Roman Empire. No? Pag nagpakumbaba kami, manunumbalik sa amin yung lupa na pinangako ng Panginoon para sa amin na sakop ngayon ng Roman Empire. Ganun yung kaisipan nila. No? Parang yung sa Psalms chapter 37. No? Sabi dun kasi palagi na marahil yung mga masasama may kapangyarihan ngayon. Pero darating yung panahon na maglalaho din sila. At itataas ka ng Panginoon. Panginoon ang magtatagumpay. No?
Sa kabilang banda, marahil ganun yung inisip ng mga tagasunod ng Panginoon na darating yung panahon, mababawi namin yung lupa na para sa amin talaga mga Israelita, no? Na pinamumunuan ng Roman Empire ngayon. Marahil ganun yung kaisipan nila. Kasi nga sila ay mali nga rin yung naging kaisipan ng mga tao ng panahon na narito ang Panginoon na hindi nila nakuha yung nais ng Diyos kung bakit siya naparito sa mundo, no? Iniisip nila na ito na ang Messiah, ang hari, papatumbahin na nila ang Roman Empire at mababalik na natin yung ating kaharian. Tayo na ngayon ang mamumuno, tayo na maging kapangyarihan. Pero yung tinutukoy ng Panginoon dito ay very much broader, much malawak. Bakit? No, yung tinutukoy ng Panginoon dito ay patungkol sa kingdom of God, sa kaharian ng Diyos, the kingdom of heaven, na darating ang panahon, all the meek people, lahat ng anak ng Diyos na nagpapakumbaba will inherit the entire earth. No? Mamamana natin lahat ang buong mundo. Bakit? Kasi ang ama natin ay ang hari. No? Kasi anak tayo ng hari. Anak tayo ng nagmamay-ari ng mundo. There will come a time all who are humble, pinamumunuan ng iba't ibang tao. Ano sinasabi palagi ng Biblia, ang lahat ng nagpapakataas ay ibababa, ang lahat ng nagpapakababa ay itataas. Ngayon, there are times na pag ikaw ay nagpakumbaba sa panahon ngayon, habang di pa bumabalik ang Panginoon, itinataas ka na ng Panginoon at marami ng taong ganyan. Marami ng anak ng Diyos na nakaranas ng ganyan. Nakikita natin sila, no, na pagpapala tayo sa kanilang buhay dahil nagmula sila sa pinakamababa at nagpakumbaba sila. At kahit sila tinaas ng Panginoon, ay nagpapakumbaba pa rin sila. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. The lower you get, the higher God will take you. Habang ikaw ay lubusang nagpapakumbaba, pataas ng pataas yung lugar na kaya kang dalhin ng Panginoon o dadalhin ka ng Panginoon. Pero balik po tayo dito. Bakit mapalad yung sinabi ng Panginoon? Bakit blessed are the meek? Bakit mapalad ang mga nagpapakumbaba? Kasi darating ang Panginoon, darating ang panahon, makakasama ng Diyos ang kanyang mga anak na nagpapakumbaba at maghahari sila kasama niya sa kanyang kaharian. Hallelujah. Darating ang panahon, maghahari tayo kasama ng Panginoon. It may not be now. Marahil hindi ka itaas ng Panginoon sa panahon ngayon, but there will come a time God will lift you up. The lower you get, the higher God will take you. Hallelujah. Pero mga kapatid, hindi po ito overnight. Nagpakumbaba ako ngayon, bukas itataas ako ng Panginoon. No. There are times na pinapalusot yun ng Panginoon. Moments. Pero, hindi palagi. Kaya nga yun po yung mahirap magpakumbaba. Bakit? Kasi dumarating ang panahon, dumarating yung pagkakataon na napakatagal. Kailangan mapatunayan natin sa Panginoon, I am humble, I am meek. Pero mga kapatid, the lower you get, the higher the Lord will take you. Kaya sinasabi ng Panginoong Jesus, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. There will come a time, as a son of a king, as a daughter of a king, maghahari tayong kasama ng ating amang hari. Amen po ba? So, blessed are the meek. I know it's hard mga kapatid, napakahirap. Pero meron tayong tagatulong na tutulong sa atin na makapamuhay bilang mga anak ng Diyos. Amen? Salamat sa Panginoon. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Tayo manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyo. Lord, have mercy on us. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Sumagana ang biyaya ninyo at kapangyarihan ng banal na Espiritu na makapamuhay kami ng mabababa, Panginoon. May we live a meek life, O God. A humble life, O God. Maging mapagpakumbaba kami, maging mapayapa kami, Panginoon, maging gentle kami, even in front or even experiencing persecutions, O God. Even in front of enemies, even in tight situations.
even in front of oppressors. May we live a controlled life, O God. Controlled emotions, controlled thinking, controlled actions because of our meekness and our humility. Salamat sa inyo, Panginoon. Yun ang nais namin, O Diyos. Yes, being humble may inflict us pain. Pero hindi ang sakit na mararamdaman namin ngayon, Panginoon, dahil sa aming pagpapakumbaba, ay hindi maitutumbas sa kalwalatian na ipapakita niyo sa amin, Panginoon, sa uling araw. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Magmukha na kaming talunan ngayon. Huwag lang kaming magmukhang talunan sa harapan ninyo, Panginoon. Dahil ang lahat ng nagpapakumbaba, Panginoon, sa harapan ninyo ay hindi mukhang talunan. Hallelujah. Maging talunan na kami sa mata ng tao ngayon, Panginoon. Huwag lang kami sumama sa mga talunan sa huling panahon, O Diyos. Kasama ng kaaway sa kapahamakan. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa umagang ito, sa inyong mensahe. Naway may pamuhay po namin ito, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ang pagpapala po ninyong sa bawat isa. Kayo po ang tumanggap ng lahat ng papurit pa sa salamat, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Muli, meron po tayong last Tuesday para sa ating celebration ngayong September para po sa Foundation Day. Bukas na po iyon ng last Tuesday, no? Katulad sinabi po ng Pastora Helen, na araw-araw naman tayo pwede magpasalamat sa Panginoon, pero iba pa rin yung sama-sama, no? Kaya at tandaan po natin, may revival din po tayo sa last Sunday ng September, last day ng September, at first day ng October. Sa gabi po yung nagaganap. At tandaan po natin, Foundation Day na po natin, first Sunday of the month ng October. Inulit ko po yung lahat ng mga taga-Taiwan na narito sa Pilipinas, nakasama natin po sa Taiwan, ay magkaroon po tayo ng onting sama-sama sa araw ng Foundation Day. Kita-kita po tayo doon. Sa Panginoon po ang lahat ng papuri. God bless po sa bawat isa.